Laban na din, training ko sana ngayon ng forklift operation kaso mo cancel due to unforeseen circumstances. Bukas na lang siguro. Bali, pag uwi ngayon, kukunin ko na lang yung cash advance ko tapos mamimili ng konting gamit. Tapos gagala-gala dito sa dilipatan ko na city sa Bahom Nove Mesto. So, yun na nga, na-cancel yung training ko dapat ng forklift para makapag-part-time ako sa Tesco. Kasi may nagte-training na hindi ko alam kung anong lahi yun, kung Slovak o Ukrainian. Na-aksidente siya. Bali, ang bilis ng takbo niya, nagpanic siya. Binaba niya yung paan niya. Tapos napin yung paan niya ng forklift tsaka ng dingding, kaya nabasag yung sa pinakapaan niya, kaya na-cancel ang training ko kasi dumating ang mga emergency tapos police, kailangan mag-file ng police report, kaya cancel ang training, bukas na lang siguro. So dumaretso ako dito sa may Tesco, meron ditong dollar store. Kaso mo hindi ako nag-video sa loob kasi baka bawal. Eh napamili ko mga gamit sa pagluluto. Eh siya, yung teddy. Dollar store siya. Pero hindi naman lahat. $1 ang price niya. So, maglalakad ako ngayon pabalik ng dorm. Ito yung mga pinamili ko. Samahan niya ako. Hanapin ko yung daan pabalik ng dorm. Lalakad ako pa uwi. I think dito ang daan. Maybe. So namili lang ako ng konting gamit sa pagluluto. Para pag weekends may magagamit ako. Kaya maglalakad pa uwi. Malayo-layong lakarin din to. Dadaan pa ako. Kaya dadaan na rin ako ng sentro para makita nyo. So ito, palabas tayo dito sa parking lot. Yan ang Tesco. Doon may mga tindahan. Merong dollar store doon na mga gamit. Tapos yung DM, parang dollar store siya na mga damit ang ano niya, tinda. Ngayon figure out ko kung saan ako maglalakad, kung makakalakad ba ako dito, pwede ba ako maglakad dito sa side. Ito, may sidewalk naman pala dito. So bali, lakad pa uwi. Kaya dadaan ako sa sentro, yung city center nila, para makita nyo. Bali, ganito ang itsura ng Nove Mesto na city. Lakad lang muna pa uwi. May sasakyan. May circus doon. May circus doon. Anong oras kaya siya nag-ooperate? So, iwan ko muna kayo saglit. Tingnan ko sa mapa kung anong direction ng punta ko. So, yan, nakatawid na ako sa
highway. Nandito na ako sa pathway. Pabalik na sa sentro. Mamaya ipakita ko sa inyo ang itsura ng city center nila. Bali, pag hindi city center, yan ang mga itsura ng mga building nila. Pag mga bagong gawa. Ganyan. So, maglalakad lang muna ako. So, yun nga, na-cancel nga yung training dahil doon sa aksidente. Bali, nangyari, masyadong mabilis yung pagpapatakbo niya ng forklift. Tapos, nung nag-brake siya, nag-panic siya. Binaba niya yung isang paa niya. Kaya nangyari, pagbaba niya ng paa niya, dumaretso yung forklift. Naipit siya sa pagitan ng forklift at noong pader. Kaya yun, hindi namin nakita noong Slovak na bossing na kasama ko. Sabi niya marami daw dugo. Pero hindi daw nakakaramdam ng sakit yung babae. Sabi ko kasi in shock pa siya kaya hindi niya nararamdaman yung sakit. Pero mamaya, sabi din. Co tu máš? Co tu máš? Vešáky. Sige. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Sabi din. So, lakad pa uwi. Nabitbit ako ng mga pinamili ko. Saan ka na nag-i-resibo? Hindi kaya na ko i-resibo. So, ayan. Yan ang mga building nila. Pero pagdating doon sa sentro, maganda yung mga building nila, yung mga luma. So, stop ko muna ang video para makapunta sa sentro. So, ganun dito sa agency na may hawak sa amin. Minsan darating ka na hindi pa nakahanda yung company na paglalagyan mo kasi dadaan ka pa sa interview. 4 na automotive yun. Pero inalok ako noong may hawak sa amin na kung gusto ko daw habang nagkaantay mag-training muna ako para makapag-work sa Tesco. Then after pag available na yung interview para sa automotive, kung magustuhan ko sa Tesco pwede ako magstay doon. Pero kung ayaw ko naman, pag available na yung interview ng automotive, pwede ako magpasalang sa interview para doon na ako sa automotive. Kaya dalawang position kasi sa Tesco, isang forklift operator tsaka picker. Forklift operator daw ang magandang sahod kumpara sa picker. Pero sa picker kasi ikaw daw ang gagawa ng sahod mo kasi per piece ang labanan. Kaya mas mabilis ka kumilos, mas malaki ang sahod mo. So lakad-lakad ulit hanggang sa makarating sa pupuntahan ko. Really ko na yata dito. Check ko muna sa maps. So, eto na, malapit na tayo sa city center, sa Centrum. So, yun yung simbahan doon na maganda. Parang lumang simbahan ng Catholic. So, bali dito pala sa Slovakia, majority ng taga rito is Roman Catholic. 80% I think is Roman Catholic.
Tapos mayroong ilang percent na ibang sangay ng ibang klaseng Katoliko. Pero mostly, Roman Catholic sila. So, itong simbahan na ito, malapit ito sa sentrum, sa city center. So, lakad-lakad lang. Ito yung simbahan. Tingnan ko kung may daan dito. Ayan siya yung simbahan na maganda. Mali dito sa city ng Bahum Nove Mesto. Ayan, lakad-lakad lang. Pagpasensyahan nyo na yung pag-cut ko sa mga video. Hindi pa ganun ka sanay mag-vlog starting pa lang. Someday masasanay din paano i-minimize ang cut and paano lagay ng cut, paano ito magandang lugar siya. Picture ko siya. So diretso na tayo pa uwi. Lakad mo na papunta sa sentro. Ito yung simbahan na maganda. Simbahan lang yan, mga sir, pero mukha siyang castle, pero simbahan lang siya. Tapos merong maliit na park sa mga gilid niya. Lapit na tayo sa sentro. So, kalilipat ko lang dito sa bagong accommodation namin. Ang kagandahan dito, naandito ka sa sentro mismo. Malapit ka lang sa lahat ng bilihan. Tesco, Lidl, Copeland, Co-op, Terno. Andyan lahat ng bilihan. Kaya okay din siya. Yung isang accommodation, walking distance dito, mga 20 minutes. Depende sa bilis ng lakad nyo. Ano naman siya? Dobre din. Isang dormitory namin, malapit siya sa lake. Kaso malayo sa mga bilihan. Kaya doon kung mamimili ka, yung pang madamihan na. Tapos yung lahat ng company na hawak ng agency namin, meron siya gina-offer na so natin yung simbahan. Pero alam ko close siya. Dobre din. Sarado siya ngayon. Siguro dahil sa pandemic, hindi pa rin siya nag-open. Sabi ng Slovak na
kasama ko kanina. Hindi siya pwedeng pumasok kasi masusunog daw siya. Bali yung Slovak na bossing namin, born as Roman Catholic siya, pero nung tumanda siya, sabi niya naniniwala pa rin siya, pero hindi na gano'n naniniwala daw siya sa higher power. Pero mas ang believe niya nila ngayon is about madilim, sarado. Dobre din. Yeah. Nire-reconstruct pala siya kaya sarado. So, sabi ng Slovak na in charge sa amin, naniniwala na lang daw siya sa universe. Meron daw higher power na pinaniniwalaan niya, pero hindi na exactly kung hindi na siya naniniwala na kahit sa anong God o Diyos. Basta higher power lang. And sa point of view niya, kung gagawa ka ng mabuti, may babalik sa iyo na mabuti. As in karma. Niniwala lang siya sa karma. Ganun. Pero as in sa Roman Catholic, hindi na siya naniniwala. Pero ang buong pamilya niya, Roman Catholic pa rin. So ito, malapit na tayo sa sentro. Pagdating sa sentro, ganyan ang karsada niya, cobblestone. Tapos yung mga building, luma siya. So punta tayo dito sa sentro. Pero yung sentro nila, although luma siya, marami siyang mga mga modern shops tulad ng coffee shop, restaurant. Ito na yung pinaka-sentro niya. Maraming restaurant, mga coffee shop. Tapos may tinuro siya sa aking dalawang second-hand thrift store. Kaso hindi ko makita. Hanapin ko. Dito yan, hanapin ko. Bali, tatlo siyang second hand na mga damit. Tapusin ko na pag-ikot ko dito bago bumalik sa dormitory. Kasi iwan ko muna itong mga gamit bago ako pumalik ng Lidl para bumili ng konting grocery. Hindi ko siya makita, pero meron nga daw dito na second hand store.
So ito na yung pinaka main town, city center nila. So magagala ako dito sa city center, may dala-dala pa akong basket ng pinamili ko. City center. Baka muna itong pinamili ko para makapag 360 na ko. So, ito na, malapit na sa bahay. Konting lakad na lang. Malapit na sa accommodation. So, yung mga bahayan nila dito, ganito itsura. Yung mga bahay nila. Pero yung iba dyan, pinapaupahan din. Katulad ng accommodation namin. Isang buong bahay siya na pinapaupahan. Bali Pinoy. Tsaka may mga Ukrainian. Meron din yata ang mga local. Yung kaninang magte-training, sana nakasabay ko. Mga ano yun. Pag ibang bansa yan. Isang bansa din na hawak dati ng Russia. Kyrgyzstan. Taga doon sila. Bali training sila ng forklift, pallet mover, tsaka yung reach truck. Bali yung reach truck daw talaga ang gamit sa Tesco. Dapat yun ang magamay ko para mapunta ako sa reach truck operator para malaki-laki ang sahod per day ang bayaran, hindi per piece. Kasi mahirap din labanan sa per piece. Kasi ang naging mahirap sa labanan sa per piece, yung hawak mo na minsan yung mga items na ipipik mo, mga beer, mga mineral water, tigwa 1 liter na nakabundle ng 6, medyo mabigat siya. Tapos yung list mo naman ng pick, naka-order yon doon sa system, kaya hindi ka pwedeng mag-skip. Kung naunang makuha mo mga box ng chicheria, no choice ka kundi patungon siya ng tubig sa ibabaw or beer. Ganun talaga. So, malapit na ako sa bahay. I think. So, pakita ko sa inyo yung bahay namin. Tour ko na din kayo saglit. Malit lang naman siya. Ayan ang daan dito. Hindi katulad ng Hungary na may mga makukuha kang libreng mansanas sa karsada. Dito karaniwan walang libre na prutas. So konti na lang, malapit na. So mama, hindi ko matandaan yung bahay namin. Pero hindi ito ang bahay namin yung may naggagawa. So malapit na. May dalawang local sa likod ko. Yung palatandaan ko yung bahay na may solar. Sa harap niya is yung accommodation namin. Inaayos siya ngayon. Iakit ko lang to, tapos yan ang accommodation namin. Iakit ko lang to, tapos lalabas ulit ako para pumunta ng Lidl, bumili ng kaunting gamit.
So, ito. Kailangan i-lock siya. Ito yung rep ng mga Pinay. Isang kwarto. Kwarto ng mga Pinay. Kitchen area, microwave, kettle. Ito yung lutoan. Isang sink. Isang CR na konektado sa kabilang kwarto. At washing machine. Isang washing machine pa sa labas. Okay. Smoking area. Bakit sa room namin? Tutulog yung kwarto ko kaya hindi ako makapagsalita mamaya. Ito room ng ibang lahi. Ito room ng Pinoy. Ito yung room namin. So, lumabas ulit ako para mamili ng konting grocery sa Melidel. Hindi ko na na-video kasi hindi ko na alam kung pwede mag-video sa loob. Malaking grocery siya. So, ito ang nabili ko. Pabalik na ako sa dorm. So, hanggang sa muli. Top din mga kabayan.